Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Welcome again to my channel. Welcome po sa ating Bible reading na naman ngayong hapon. Bali hapon po ngayon. Ngayon po ay ang ating babasahin ay ang Psalm 143 verse 1 hanggang 12 po ito, no? Chapter 143 ng Psalms o awit 143 verse 1 to 12. Nandito po ang sabi sa verse 1. Sabi po dito, ito pala ay may pinamagatang panalangin upang tulungan ng Diyos. Ito po, panalangin upang tulungan ng Diyos. Sabi dito, dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Sabi niya, tapat ang ating Diyos, kaya sa tuwing tayo mananalangin, i-claim na natin na papakinggan ng ating Diyos dahil mahal niya tayo. Dahil tayo nananalangin ng buong puso at kaluluwa, di ba? Kaya nga tayo nanalangin sa ating Diyos, kaya natin siya kinakausap dahil pinagtitiwalaan natin siya. Dahil tayo umaasa sa kanyang pagmamahal sa atin, di ba? Umaasa tayo, mahal niya tayo eh. Ipagkakaloob niya yung ating panalangin. Kaya siguradong didinggin niya dahil tao sa puso natin ang ating panalangin at ang gusto nating mga sabihin sa Kanya ay totoo ang lahat, di ba, tao sa ating puso. Kaya sigurado didinggin tayo ng ating Diyos. Tapat siya, matuwid, kaya ako'y dinggin, sabing ganyan. Verse 2, itong iyong lingkod, sabi niya, huwag mo nang subukin, patid mo ng lahat, kami ay salarin, sabing ganyan. Tayo ay ina-accept natin, di ba? Na tayo'y makasalanan talaga. Simula pa lamang nang tayo ipanganak sa mundo, tayo talaga ay may mga kasalanan na, may kasalanan na, no? Tapos sa patuloy nating paglaki, tayo'y nagkakasala. Tayo nakakapag-isip ng hindi maganda, kumisan tayo nakakapagsalita sa ating mga mahal sa buhay o sa ibang tao ng hindi maganda. Yun ay kasalanan na nagagawa natin, ano? Kaya tayo mga salarin, tayo mga makasalanan, i-accept po natin yun. Pero sa kabila nga ng ating pagkakilala sa Diyos, no? Nakilala natin siya, lumalapit tayo sa Kanya, humihingi tayo ng habag ng tulong upang tayo'y Kanyang tulungan, tayo Kanyang linisin, at lalong-lalo na tayo'y Kanyang patawarin. Kaya tayo lumalapit sa Kanya dahil gusto nating mabago ang hindi lang ang ating isipan, hindi lang ating mga sinasabi, hindi lang ating puso, kundi ang buo nating pagkatao at kaluluwa. Gusto nating maging maayos, maging malinis, no? At tayo dumadalangin, lumalapit sa Diyos para tayo ayusin niya, para tayo patawarin niya sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi pa dito, ako ay tinugis ng aking kaaway, lubos na nilupig ng aking kalaban. Sa dilim na ako ay nakakulong, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Kumbaga, hindi lang naman literal na sinasabi dito kalaban natin ay tao. Although talaga may nakakagalit tayo, may nakakasamaan tayo ng loob, no? May nakakaaway tayo, may nakakasagutan tayo. Pero ang sinasabi dito na kalaban, lahat, di ba? Marami tayong kalaban. May mga taong may sakit, no, nakahiga, nakaratay sa karamdaman, yun ang kanilang kalaban, no? Tayo ang may mga tao naman na nagugutom, kalaban nila ang kagutuman, ang paghihirap, no? Ngayon sa ating mundo, hindi lang sa bansang Pilipinas, may pandemic tayo, di ba? May virus na meron ng ating mundo, yun ay ating kalaban. Sabi nga, yun ay ating kalaban na hindi nating nakikita. Kaya hindi porke sinabing may kalaban ka ba o may kalaban ako, yun ay sinasabi na lahat ng klaseng kalaban, gawa ng kaaway, yung ating galit sa ating sarili, yun ay kalaban din, kalaban din yun. Yung pagsasalita natin ng hindi maganda, kalaban din natin yun. Kailangan natin paglabanan yun upang hindi na tayo makapagsalita ng hindi maganda. Marami tayong kalaban sa ating pamumuhay, no? Napakarami. Hanggang tumatagal, marami tayong nagiging kalaban sa spiritual man yan, lalo-lalo na sa spiritual, marami tayong nakakaaway o nakakagalit o nakakaaway gawa ng
sa spiritual, gusto nating magbago. Gusto nating maging maayos ang ating buhay. Gusto nating patawarin tayo ng ating Diyos. Pero maraming kalaban, no? Maraming kumukutya. Naku, yan dating ganito, ganyan, ano? Kumisan gusto natin silang sagutin, pero hindi dapat. Patawarin natin sila. Ipanalangin natin sila. Maraming kalaban, ano? Lalabas ka pa lamang dyan, nandyan na yung mga kalaban na nakatingin sa'yo, no? Hindi naman sinasabi kong lahat ng kapitbahay natin, masama ng tingin, masama ng iniisip. Hindi naman. Ibig sabihin, may mga ilan-ilan dyan na may mga kalaban na nakatingin, di ba? Isa pang kalaban natin, yun nga yung virus. Di ba? Isa pang sinasabi, yung pagka tayo aalis ng maganda ang suotan natin, biglang uulan. Di ba? Ayan ang kalabang ulan natin. So, may payong, dapat ganun. So, yun yung hindi porke sinabing kalaban taong kalaban na kagad. Marami. Hangin, pwede maging kalaban, dala-dala niyan alikabok, o usok na hindi maganda, di ba? O amoy na hindi maganda, o virus ang dala-dala niyan. So maraming kalaban na sinasabi, no? Sabi pa dito, verse 4, ang kaluluwa ko'y halos sumuko na sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa, 'di ba? Kuminsan tayo ay may sinilip lang ako sa pinto. Kuminsan ulitin ko lang verse 4, ang kaluluwa ko'y halos sumuko na sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa. Kuminsan talagang dumarating sa ating buhay yung minsan sumusuko na tayo, no, sa ating buhay. Marami nang sumusuko. 'Di ba? May mga sumuko na hindi na kayanan ng buhay. Hindi na kayanan ng stress, 'di ba? O sobrang lungkot, sobrang sama ng loob, may mga nagpakamatay. Hindi na kayanan, no? May mga sinukuan tayong mga bagay na hindi ko na kaya talaga. Hindi ko kaya yan, hindi ko magawa. Ayoko na yan, iba na lang. May mga ganun pagsuko. Napakarami rin na sinukuan natin yan. Kung iisipin mo talaga, may mga bagay, di ba? May mga bagay na luma na to, sinukuan mo na rin siya. Luma na to, palitan ko to. Bigay na o itapon na, parang ganyan. Sinukuan natin, marami tayong bagay. Marami tayong suliranin na sinusukuan. Pero alam nyo ba, dahil sa tayo lumalapit sa ating Diyos, dahil tayo may Diyos na buhay, may Diyos tayong makapangyarihan, hindi dapat tayo sumuko, dapat tayo laban, dahil kasama natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, dahil nagtitiwala tayo sa Kanya Mahal niya tayo, kita mo hanggang ngayon tayo buhay, may nakakain, di ba? May pera tayo, nakakabili pa tayo kahit papano. Di ba mahal tayo ng ating Diyos? Hindi tayo dapat sumuko sa buhay. Lalo pa tayong lumapit sa Kanya upang lalo pa niya tayong tulungan. Sabihin natin sa Diyos na tulungan tayo araw-araw, oras-oras. Turo niya yung ways niya, yung Kanyang pamaraanan, di ba? Yung kapamaraanan niya ang ituro sa atin upang makaisip tayo ng mas maganda pang paraan o ano pang paraan na magagawa natin para tayo mabuhay, madagdagan ang ating kabuhayan, para tayo mas lumakas yung sarili nating katawan. Tulungan natin na maging malakas tayo, mag-exercise tayo, di ba? Gawin natin para mas maging malakas ang ating katawan. Tayo hindi bumabata, no? Lahat, kahit bata ka, darating yung time, nadadagdagan ng edad. Kagaya ko, marami na rin ako yung kagaya na lang sa aking napapansin ko na to mga ilang araw o ilang linggo na yung aking pagtulog, no? Napapansin ko na minsan hindi na ganun kagaya dati na pag natulog ako ng 8 ng gabi talagang baksak tulog. Ngayon talagang minsan siguro na rin nga, yun nga sa pag-isip-isip na rin kahit papano, di ba? Pero talagang hindi na siya maaga na nakakatulog. Tapos pag nakatulog ilang oras lang magigising na ako. Minsan 6, 5 gising na ako, di ba? So yung mga ganun, dumarating yung time na yun. Nagkakaedad tayo, nadadagdagan ng edad, no? Pero hindi tayo dapat sumuko. Dapat pa palakasin natin, pagtibayin natin ang ating sarili. Lagi tayong manalangin at humingi ng tulong sa ating Diyos upang palakasin pa niya ang ating katawan. Kasi edad, numbers lang yan, di ba? Pero kung hihingi tayo ng tulong sa Diyos, sa paghingi natin ng tulong sa Kanya, tutulungan din natin at gagawa rin tayo sa sarili natin upang tayo lumakas. Di ba? Tayo lalakas. Edad, medyo malaki na, mataas na, pero ang katawan maganda pa, malakas pa ang katawan, hindi ba? So, ganun yun. Tapos, yun nga, yung ating kabuhayan, tumawag tayo sa ating Diyos, humingi tayo ng tulong, guidance, gabay, no, protection, para madagdagan pa yung ating kabuhayan. Para magawa pa natin ano pa ba ang paraan, ano pa bang may dadagdag, ano pa bang magagawa. Huwag tayong susuko.
Kahit ano pa nangyayari sa ating bansa, sa ating mundo, sa ating buhay, huwag tayong susuko dahil may Diyos. May Diyos na buhay na handang makinig at tumulong sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Hindi tayo dapat sumuko. Kagaya niyan, may kaibigan ako ngayon na ang kanyang boyfriend ay sumakabilang buhay na, no. Kahapon pa namin o nung isang araw pa namin siyang pinapanalangin upang lumakas ang kanyang katawan, bigyan pa ng chance, pero talagang bumigay na ang katawan ng tao, no, ng kanyang boyfriend. Ito pumanaw na kanina. Yun nga, pero sabi namin lakasan niya ang loob niya dahil siguro yun ang dininig ng Diyos yung aming panalangin kasi bigyan ng chance. Pero yun nga, ibig sabihin mas maganda siguro o talagang mas makakabuti dun sa taong yun na kunin na lang ng Diyos. Dahil hindi niya nakaya talaga. Marami ng komplikasyon talaga. Napakahirap na hirap na yung bata pa yun, yung binata, ano. Hirap na siya. Nakikita ko yung mga picture niya na talagang nahihirapan na. So sabi ko na nga lang sa akin panalangin na ikaw na po ang bahala dahil ikaw naman na nakakaalam ng lahat na makakabuti sa amin. Ikaw naman ang gumawa sa amin na nagbigay ang buhay. Ikaw pa rin ang may karapatan na bumawi nito kung kailan mo gusto dahil ikaw ang aming Diyos. Yun na lamang ang aking sinabi. Pero tayong mga buhay pa, nandito at malakas, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Nawalan man tayo ng isang mahal sa buhay, pero yun ay dapat tayo mas maging matatag pa, mas maging malakas pa, mas maging malapit pa sa ating Diyos. Yun ang ating gawin. Kaya huwag tayong susuko. May pag-asa tayo palagi habang tayo nabubuhay, habang nagtitiwala tayo sa ating Diyos. Sabi, verse 5, araw na lumipas aking nagunita, naalala ang iyong ginawa. Sa iyong kabutihan ako ay namangha. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, 'di ba? Yung kanyang ginagawa pa rin. Nakakamangha pa rin ang ginawa niya sa kabila ng may pandemic tayo, maraming nagugutom na wala ng trabaho, pero nandito pa rin tayo, malakas pa rin tayo, kamangha-mangha pa rin, di ba? May kinakain pa rin tayo, nagagawa pa rin natin ang ating gusto. Kagaya ng mga oras na to, nakakapanood pa rin tayo, nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Malakas pa rin tayo, di ba? Mapapagtagumpayan natin ang lahat. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Sabi, ako'y dumalangin, nataas ang kamay, sabi niya, parang tuyong lupa at diwa kong uhaw. Nauuhaw tayo sa ating pagmamahal ng ating Diyos. Ano? Dapat lagi tayong uhaw at nananabik sa ating paglapit sa ating Diyos. Dapat laging ganun ang ating mararamdaman, oras-oras. Sabik tayong manalangin. Diba? Sabik tayong lumapit sa Diyos. Sabik tayong humingi ng tulong. Sabik tayo sa paglapit sa ating Diyos at pakikipag-usap sa Kanya. Dapat laging ganun ang ating mararamdaman. Sabik na sabik, uhaw na uhaw sa pakikipag-usap natin sa ating Diyos. Yun lagi ang dapat nating isipin. Sabi sa verse 7, nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman Yahweh, ako'y dinggin mo. Dinggin mo na. Kung ikay magkukubli, baka ang hantungan ako ay ituring na malamig na bangkay at ang tugunin ko'y madilim na at tungguhin ko'y malalim na Tagalog po siya. Ulitin ko na lang no, verse 7, nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ikay magkukubli, baka ang hantungan ako ay ituring na malamig na bangkay at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ibig sabihin kung magtatago, hindi naman talaga nagtatago ang ating Diyos. Hindi siya nawawala sa atin sa tuwing tayo mananalangin, nakikinig siya. Yun nga lang, kagaya rin na sinabi ko ng mga nakaraang ilang video ko na hindi man binigay yun ng Diyos sa atin, yung ating hinihiling. Hindi ibig sabihin na hindi tayo narinig o hindi tayo pinagbigyan. Hindi tayo pinakinggan ng ating Diyos. Hindi totoo yun. No, maaring wait lang muna, 'di ba? Hindi pa to ang oras. Or kaya naman ay hindi ito ang bagay sa iyo. Hindi yan ang bagay sa iyo, nak. Hindi yan ang para sa iyo. May mas maganda akong plano para sa iyo. 'Di ba? Dahil ang Diyos naman ay may maganda laging plano sa atin. Kaya huwag tayong magtatampo, huwag tayong mag-isip na hindi dininig. Baka ako'y mamatay, baka ako'y ganito na. Hindi dapat tayo mag-isip ng ganun. Tutulungan tayo ng Diyos sa tamang oras.
At kung hindi man yun ang binigay, may mas matinding maganda at mas mahalaga siyang ibibigay sa iyo at sa akin. Sabi dito, verse 8, ako ay umasa sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipaggugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik patnubayan ako sa daang matuwid. Sabi dito, ulitin ko, ako ay umasa sa iyo at nagtiwala. Dapat lang tayo magtiwala sa ating Diyos. Pagsapit ng umaga ay ipaggugunita yaong pag-ibig, yung kanyang pagmamahal sa atin. Laging natin yan na naiisip, nakikita sa paggising natin sa umaga. Di ba nagising tayo ng maayos at malakas? Yun ay pagmamahal sa atin ng Diyos. Sabi pa dito, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik ang ating panalangin sa Kanya, patnubayan ako sa daang matuwid. Lagi natin yun ipapanalangin, gabayan tayo saan man tayo pupunta, ano man ang ating gagawin, di ba? Ano man ang ating plano, lagi tayong lalapit sa Diyos at hihingi ng tulong. No, sa Kanya tayo lalapit para tayo ay kanyang gabayan, no? Para hindi niya tayo pabayaan sa mga hahadlang sa ating mga plano, 'di ba? Dapat natin siyang dapitan oras-oras. Mga lahat ng plano natin sa buhay, dalhin natin sa Kanya, sabihin natin sa Kanya, hingin natin yung ways niya para tayo lalong magtagumpay. 'Di ba? Pati yung ating mga sasabihin, kagaya ng halimbawa, may sasabihin ako sa aking mahal sa buhay, may sasabihin ako sa aking kaibigan, tulungan mo po ako Lord na maging maayos yung aking sasabihin, kagaya nito sa aking Bible reading o Bible study, dinadalangin ko na maging maayos palagi. Kung minsan may malalim talagang Tagalog siya na bigla ako na nauutal, nabubulol ako. So pagpasensyahan niyo po ako at sana idalangin niyo rin ako na laging maayos ang aking pagsasalita at paghahayag ng kanyang salita na maayos kong maiparating ng tama at matuwid sa inyo. No, ipanalangin nyo rin po ako dahil yun po rin ang aking panalangin upang maayos kong ma-share ang lahat ng salita ng ating Diyos para sa atin lahat. Sa atin lahat kasi ito. Sabi pa dito, nasa verse na po tayo. 10, ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan. Sa aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Araw-araw tayong ililigtas. Ipanalangin natin yun sa ating Diyos. No? Sabi pala dito sa verse 9, ito pa. Sabi sa verse 9, iligtas mo ako sa mga kalaban. Ikaw lang, O Yahweh, ang aking kanlungan. No? Iligtas tayo sa ating mga kalaban. Yun nga sabi ko kanina, hindi lang tao, napakaraming kalaban habang tayo naglalakad, pero dahil sa ating Diyos, dahil sa kanyang makapangyarihang protection sa atin, hindi tayo mapapaano, safe tayo palagi dahil may Diyos tayong kasama. Yun po ang verse 9. Ito po yung kanina, verse 10, ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban, yung kanyang mga kalooban, yung mga kanyang kagustuhan. Yun lang ang ating dapat masunod. Ipanalangin din yun. Ipanalangin nyo rin po ako na lagi kong masunod yung kagustuhan at utos ng ating Diyos. Yung kanyang kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa litas na daan. Yung kanyang espiritu nawa ay sumaatin upang tayo makalakad ng matuwid patungo sa pagkilala natin at pagsunod natin sa ating Diyos. Verse 11, ikaw ay nangakong ako'y ililigtas pagkat dakila ka. Iligtas mo agad, iligtas mo ako sa mga pagabag o yung mga suliranin. Di ba tayo nababagabag minsan? Ano na kaya ang kakainin bukas? Ano na kaya ang pambili ng bigas bukas? Ano na kaya ang pambayad sa ganito? Hindi ba? Pero dahil sa ating Diyos na handang makinig na nandyan sa atin oras-oras, hindi tayo magugutom. Tutulungan niya tayo, tutulungan niya tayong makagawa ng paraan. Magbibigay siya ng isang tao, may hihipuin siya isang tao para ikaw ay tulungan, para ikaw ay bigyan ng kung anong pangangailangan, o kung meron naman na taong sa iyo ay may pagkakautang, hihipuin niya yun dahil ikaw ay nangangailangan,
hihipuin niya ang puso niyo at ikaw ay pupuntahan para bayaran sa kanyang mga utang. No? Diyos ang gagawa ng paraan para tayo makasurvive oras-oras sa ating buhay. Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, hindi tayo pababayaan dahil ang sandigan natin ay ang ating Diyos. Verse 12, lastly, dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko'y iyong lipulin. Sabi niya, ang nagpapahirap sa akin wasakin, yamang ang lingkod mo ay iyong alipin. Alipin tayo ng ating Diyos. Diba? Hindi tayo pwede magpaalipin sa mga kaaway o masamang gawain. Hindi tayo pwede magpaalipin sa mga masamang salita. Hindi tayo pwede magpaalipin. Kundi dapat sa Diyos lang tayo magpapaalipin upang ang lahat ay maging maayos, maging matagumpay ang lahat. Ulitin ko, dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko'y lipunin. Lahat ng kaaway, bahala ang Diyos. Dahil ibinigay natin sa Kanya ang laban na yan. Siya ang mangunguna. Sigurado magtatagumpay tayo. Laban man yan na kahit anong klaseng laban. Spiritual, sakit, gutom, pag-ibig man yan, nalaban natin sa pag-ibig, sa puso, no? Sa mga mahal sa buhay. Iingatan tayo, tutulungan tayo, at pagtatagumpayin tayo ng ating Diyos. Totoo po yan. Sabi pa dito, ang nagpapahirap sa akin, wasakin, yamang ang lingkod mo'y ay iyong alipin. Labing ganyan. Yaman ang lingkod mo iyong alipin. Wawasakin ng Diyos ang lahat ng gawang masama. Yung mga nagbabalak na hindi maganda sa atin, no? Yung mga kung anumang klaseng gawa ng kaaway, gawa ng kalaban. Hindi tayo hindi tayo hindi masasakta o hindi maihipo ng mga yan dahil protektado tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Totoo po yan. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Nandyan lang ang ating Diyos. Handang makinig sa atin lahat. Napakaganda po ng sinabi na naman sa atin ng Diyos. Nawa, balik-balikan nyo o basahin nyo rin sa Biblia yung ating binasa ngayong hapon na to. No? Salamat pong muli sa pagsama nyo na naman sa akin sa ating Bible reading ngayong hapon na to. Sa susunod nawa ay may samahan nyo pa rin ako dahil may mga sasabihin pa rin sa atin ng ating Diyos. May mga ipapaalam pa rin yung kanyang mga pangako na sasabihin sa atin ay dapat natin malaman lahat para tayo maging maayos, matagumpay, malakas ang ating katawan, ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa ating Diyos. Magtiwala po tayo. Salamat po at samahan niyo po ulit ako. Tayo mananalangin na naman ngayong hapon na to. Magsiyoko po tayong lahat. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na naman na ibinigay mo sa amin ngayong hapon na to upang makarinig ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na nagbigay pag-asa na naman sa amin. Nagbigay kalakasan ng pananampalataya at loob sa amin. Nagbigay ng tibay ng pananampalataya at ng katawan sa amin. Nag-ayos ng aming puso't isipan. Nag-ayos ng aming buhay. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong mga salita, Lord. At salamat sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Tunay nga na napakabuti mo, O Diyos, sa lahat ng tao. Lalo-lalo na sa mga taong totoong lumalapit sa iyo ng taos puso at kaluluwa. Mga totoong gustong magbago, gustong maging malinis, gustong maging maayos ang lahat at gustong patawarin mo kami lahat sa aming mga kasalanan. Kaya kami lumalapit sa iyo, O Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos na sasambahin, pupurihin, O God. Wala na pong iba. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito dahil nakarinig na naman kami ng iyong mga salita. Nakapagbasa na naman kami ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong pangako. Kami umaasa at nagtitiwala sa iyo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, muli sa aming mga kaaway, iingatan mo kami at pagtatagumpayan dahil ikaw lagi ang gagabay, magpoprotekta sa bawat isa. Ikaw ang lalaban, ikaw ang mangunguna sa anumang klaseng laban ng aming buhay. Salamat, Lord, sa katagumpayang iyong binigay sa amin. Ang labang ito ay tagumpay na, O Lord.
ang ENCOV na to mawawala na. Lilinisin mo na ang buong Pilipinas at ang buong mundo, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, salamat din sa aming mga bishops, sa Bishop Rene, O God, Pastora Ruby, Pastor Albert, O God, sa mga totoong pastor na naglilingkod sa inyo, sa mga totoong pastor na may takot sa inyo, sa mga totoong pastor na nagliliyab ang pananampalataya sa inyo, O God. Salamat, Lord, sa kanila dahil sa patuloy nilang pagbigay sa amin ng iyong mga salita rin, sa pagbigay din ng pag-asa dahil sa iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At ako rin po ay nagpapasalamat dahil patuloy mo po nilalakasan ang aking loob. Binibigyan ng talino at sipag, Lord, upang kahit sa papaano, kahit sa simpleng paraan, makapag-share ako ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And Lord, sa mga tao ring nakikinig sa aking Bible reading, sa iyong mga salita, Lord, huwag mo silang pabayaan. Gabayan mo rin po sila at protectionan, pagtagumpayin sa kanilang mga buhay. 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din ang aking mga mahal sa buhay, Father God, aking mga kaibigan, Lord, aking kapitbahay. Pagtagumpayin mo rin sila, proteksyonan mo rin sila, alagaan mo rin sila, kagaya ng pag-aalaga at pagmamahal mo sa aming mga totoong naglilingkod sa iyo, sa aming mga taong totoong lumalapit sa iyo, sa aming mga totoong tao na nagtitiwala, sumasamba at sumasampalataya sa iyo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao. Dahil mahal mo po kami. Ako, ang mga nanonood, ang mga nakikinig, ang aming pamilya at ang lahat ng tao ay tunay mong ang mahal. Nawalipuin mo kanilang mga puso upang silang lahat ay lumapit sa iyo, Father God. Magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Sambahin ka dahil ikaw lamang ang dapat sambahin. Ikaw lamang ang aming Diyos na nag-iisa. Wala nang iba, O God. Thank you, Lord, ulit sa oras na to. Thank you, Lord, sa pagkakataong ito dahil ang gawain na namang ito ay pinagtagumpay mo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, pinupuri ka namin dahil ikaw lamang ang dapat purihin, sinasamba, dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, then Amen, and Amen. Salamat po uli sa panonood at pakikinig niyo sa aking Bible reading. Salamat po. Sa mga bago po, mag-subscribe po kayo. I-like niyo po ang mga videos, pati yung notification bell po, paki-click po para updated po kayo sa mga iba ko pang videos na i-upload, sa mga Bible reading pang darating po. Salamat po muli at mabuhay po tayong lahat. God bless po. God bless po sa ating lahat. Salamat po.